Warning: Bitag Live Morning caters to mature audiences. Topics discussed are particularly on hot, timely, current issues purposely intended for Filipino viewers and listeners worldwide. Discussions may contain language that may not be appropriate for some sensitive audiences. If you do not approve of the content listed above, please do not watch our videos. If you wish to continue, we strongly advise that you proceed with caution. Viewer maturity is advised. The Senate President Coco Pimentel, nagtataka ako rito. I don't know what's going on with this guy. He seems to be onion skin, a little bit of air of arrogance, reacting to Congressman Harry Roque statement about integrity of the lower house and the upper house necessary. That integrity, yung integridad na yan, kinakailangan ho yan sa mababang pakapulungan at mataas na kapulungan. Ako'y naniniwala na ang bawat institusyon kinakailangan ito ho'y mapanatili yung integridad at respeto at katanggap-tanggap na mga gawain. At yun sinasabing kredibilidad, nandyan, intact sa isang institusyon dahil ang institusyon binubuo ng mga tao. Pag sinabing institusyon, hindi ho puro semento, hindi bato. Bagkus ang laman ho ng isang institusyon, Kongreso, Senado, mga tao ho yan eh. Ngayon, kung bakit ho tayo nagsasalita ng gano'n sabi ho ni Pimentel, reacting ho doon sa pagsasalita ho ni Harry Roque. Kay Harry Roque ho muna tayo mag-uumpisa mga boss nga hapon. Ano? Let me just, sabi ho ni Harry Roque kasi mga boss, siya ho'y nananawagan ho na medyo ito'y malupit din naman ang pagsasalita. No holds barred ho si Harry Roque. Unfiltered yung kanyang sinasabi rin kahapon. This is the only congressman si Harry Roque na different breed as the other congressman na ang gusto yung mga juicy private life ni De Lima ang kalang gusto. Si Harry Roque, no nonsense, straight to the point, unfiltered din. Tulad ng ginagawa ho ng Bitag Live, sabi niya kay De Lima sa hearing kahapon, she has prevented an appearance of a vital witness after she has been accused of this she accused of launching the committee of Congress launching a witch hunt and being a kangaroo court. Kita nyo? Parang lumalabas yung sinasabi ni Roque, binaboy ni De Lima ang Kongreso at binansagan na kangaroo court na parang pare-pareho na tayo rito. Sa bagay, tama rin naman si De Lima. May iba dyan mga chuwari-wari-wap. Si Roque iba ho, no nonsense eh. Kaya sinabi niya, and yet, si Harry Roque nagsasalita, she caused De Lima, this witness, not to heed the invitation. Sabi niya ho, ni Roque, continue, sabi ni Roque, I hope our colleagues in the Senate are aware of the seriousness of this. A sitting senator is preventing a key witness in a legislative investigation. This is concealment of truth. So, naintindihan niyo ba? So, dito sa parte to, na parang pinag-uusapan, ang sinasabi ho kasi, during the Senate, the congressional hearing, do mga preso ho, yung mga galing ho sa munti na nag-testify ho, mga boss, ay tinawag ho ni Laila De Lima na yung supermajority ho ng Kongreso mga chuwari-wari-wap yung mga galamay ho ni Duterte. With impunity and defiance, nagsasalita ho si De Lima. Parang kumbaga, minaliit ho yung mga hearing about the drug trade, kung bakit lumaganap ang drug trade sa New Bilibid Prison. Kaya yung sinasabi sa congressional hearing, mga boss, sabi ni De Lima, hogwash! Yung mga ginagawa ninyo dyan. And that's disrespectful to your co-equal branch. Yan ho, pagsasalita. I know for one, kasi talagang sinusubaybayan ko ho itong mga ginagawa ho ni De Lima, patay yung ginagawa ho ng Kongreso at Senado. Ang tawagin mo ba naman ang Kongreso? Kangaroo Court. Nung magsalita ho si J.B. Sebastian, testifying against her, Maria Josep. Nako, mga boss, kung ano pinagsasabi ni De Lima, insulto rin ho yan para dun sa co-equal body, co-equal branch, which is sana may parliamentary courtesy. When you call the lower house a kangaroo court, abay tayo ka muna.
Ininsulto mo, bakit? Ang mga nasa Kongreso ba, iniinsulto bang nasa Senado? Sus Mariosep. Although ako ho, makikita ho natin, marami ho mga mayayabang, mga taong nagpapa-impress, tulad ho ni Congressman Castro, mga dalisay at tapat na pag-ibig, wagas. Mamma mia! Those terminology, and then he would wink his kikindat pa siya sa harap ng camera. Sino bang kinikindatan itong putok sa buhong Castro na to? Ang yabang ng putok sa buho. I mean, but the only thing good about what he said is his may kunting, entertainment value yung ginagawa nitong putok sa buho na to. Pag when I say putok sa buho, it's just all of a sudden from out of nowhere. Big Bang Theory. Putok sa buho. Well, anyway, yung paggamit ho niyan, and sometimes mas interesado ho kasi ang Kongreso sa private life ni De Lima, not necessarily doon sa pagtitigo ho nitong si Dayan. Harry Roque was very serious. With due respect kay Umali, ganun din ho, pati doon kay isang congressman ho doon, na hindi ho sila, no nonsense ho eh. So, yun ho mga sinasabi ho nila dyan. Kaya ho, pinatawag ho dinala ho si Dayan sa Kongreso kasi yung warrant of arrest, inilabas ho ng Kongreso for contempt of court. Magpakita ka. Ngayon, talagang inobliga ho siya. Hindi ho siya sumurrender. Siya ho talagang inisyuan ho, talagang tinugis, nagtago. Bakit siya nagtago? Alam niyo naman ho kung sino nagpapatago sa kanya. Advisors, De Lima pa rin. Now, let's go back a little bit. Kaya ang pagsasalita ho nitong si Harry Roque, abay pumitik agad si Pimentel. Sabi ho ni Pimentel, ito ho si Coco Pimentel. I don't really understand si Coco Pimentel. Sabi ho ni Coco Pimentel, let us not be too excited. Let the House do what they have to do. Observe due process. Observe proper procedure, then give the Senate the official results of their findings. Let's cross that particular bridge when we get there. We have our own rules also in the Senate, but for a member of the House to tell the Senate to do something, ibalik ko sa House, do your thing first before you ask us to do something. Interparliamentary, interchamber courtesy is not found in the Constitution, not found in any law. If they want it to respect that, well and good. If not, then it's okay too. Wag lang silang magtampo if it's the other way around. Alam mo, ikaw Pimentel, makinig ka. Natatandaan nyo, eto hong tatlo na to, kaya ako nauso yung kengkoy, kumag at kulokoy. Walang galang lang ho, ano? Nung araw ho to, before the election, that was last year, and 2014 and 2015. Kengkoy, kumag at kulokoy, si Trillanes, si Pimentel, at si Cayetano ho yan eh. You get what I'm saying? Equivalent ho yan ng mga KKK, kabarilan. Sila ho yung tatlo. Now ngayon, na-shift na ho yung Kengkoy, kumag at kulokoy. Itong si Pimentel, si Coco Pimentel, starting to be Kengkoy. Si Trillanes talagang kumag. Noon si Cayetano, kulokoy. Pero tanggalin natin si Cayetano sa kulokoy. Hindi ba? Ngayon, kung talagang Senator Huto si Pimentel, ginagamit yung kanyang kokote. Alam ko naman may kokote, depende kung saan mong kokote, sa talampakan o sa tumbon. Gagamitin mo, all you have to do, following the trend of thought na sinasabi ho nitong si Harry Roque, is to say, kung sakaling mapatunayan, if it's all proven that indeed there's an obstruction of justice on the part of Leila De Lima, advising Dayan's daughter to get it to his dad, kay Ronnie Dayan, wag kang magpakita dyan, pagtatawanan ka lang, may insulto, pagtatawanan tayo. That is an obstruction of justice, contempt of court. So, that's yun hong sinabi ni Harry Roque, tama ho yun eh. Ano ho yun eh? Concealing the truth. When you withhold the truth and you refuse to tell the truth by testifying, kung hindi ka pa nahuli, then it's already a lie established.
Ganun ba ang gusto ninyo pakita kayo sa Kongreso, mauubos kayo? Ikaw ba'y Pimentel, nagsasalita ka sa sarili mong paninindigan or dinadamay mo na ang buong Senado? Ang buong Senado ba'y uma-agree sa iyong ginagawa? Koko? Baka ang utak mo nasa koko na.